imbento lang naman ng Iglesia Katolika yan eh. Walang apostol si Kristo na tinatawag na Papa. Bawal nga yun eh. Basahin natin ang 23 ng Mateo, versikulo 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Pag ang pag-uusap relihiyon, puwera yung sa tatay mo sa laman, ano? Yung tatay mo sa laman, tinatawag ng Biblia yun, ama ng ating mga laman. Ama ng ating physical being. Pero pag ang pag-uusap, ama in the sense, spiritual sense, iisa lang ang ating ama. Kaya sabi ni Kristo, huwag niyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong ama na tatawagin, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ang sabi doon sa Cebuano, ganito, pakinggan mo kapatid, ug dili ka mo magtawag bisan kinsang tao nga maamahan ninyo sa ibabaw sa yuta, kay usa lamang ang inyong amahan, ang atuwa sa langit. Liwa-liwanag naman kapatid, bawal nga ni Kristo itawag yung ama eh. Paano naging papa sa Roma si Pedro? Alam mo ba ang kahulugan ng salitang Papa? Ang ibig sabihin nun, ama. Bawal nga itawag yun sa mga tao sa lupa pagdating sa spiritual matters kailan ba nag-umpisa yung salitang ama na yan o Papa? Kailan yan yung Pope? Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Ito hindi ko imbento ito Nasa Catholic Encyclopedia ito. Katoliko gumawa nito. Kung magagalit ka sa akin, sa bunutan ninyong gumawa nito, wag ako. Basahin natin yung volume 8, 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek papas, father. The title was first mentioned by Saint Ennodius, 521, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo, unang-unang minention yan ni Ennodius, 521, matagal nang lusaw si Pedro nung gamitin niyang salitang Pope o Papa. At yan, ginamit lang sa Western Church since the 11th century. 11 taon nang patay si Pedro nung gamitin yan sa Western Church. Paano mo ngayon sasabihin sa akin na unang-unang Papa sa Roma si Pedro? Pag hindi kayo pinagdadagukan ni Pedro no? Bagay dyan sa mga nagtuturo yan, dagukan ni Pedro bawal nga ni Kristo yun Paano ngayong papatawag si Pedro ng Papa sa Roma? Tingnan ninyong invento yan. Kayong mga marunong, mga nag-aral, nakakaalam kunyari ng katotohanan. Lahat kayo nag-aral, may mga senador, may mga presidente. Huwag kayong paloko. Hindi totoo si Pedro ang kahalili ang unang Papa sa Roma, tapos ang kahalili itong mga sumunod. Hindi totoo yan. Na-invento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At ginamit lang yan ng Iglesia Katolika noong 11th century. Ibig sabihin, sa pagpasok ng 1,000 taon after Christ, doon lang inumpisa ang gamitin niyang Papa na yan. Paano nyo ngayon ako paniniwalain na si Pedro unang Papa sa Roma? At hindi totoo sa Biblia na si Pedro ang nangangasiwa sa Iglesia. Nang pumanik na sa langit ang Panginoong Jesucristo, may kinilala si Pedro na mangangasiwa sa Iglesia. Si Pedro mismo kumikilala roon, hindi siya. Sino yon? Pakinggan nyo sa Galacia, Kapitulo 2. Ganito ating mababasa sa 2:7.
Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli, sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga Hentil. Tingnan mo mga kapatid na mag-aral ka lang, ano? Saka yung mga intellectuals na Katoliko, buksan nyo lang ang utak nyo. Kakahiya naman kayo, abogado pa kayo, di nyo naintindihan pinagagagawa nyo. Eto, si Pedro, apostol sa pagtutuli. Ibig sabihin ng pagtutuli, yun ang Israelites. Tandaan nyo. Si Pablo naman, ang inihanda siya, apostol sa mga di pagtutuli o sa mga Gentiles. Yung labas sa Israel. Kasi ang tipan ng pagtutuli binigay sa Israel. Circumcision is given to the Israelites. And Peter is the apostle to the circumcision or to the Israelites. Apostle Paul is saying, yung naghanda kay Pedro ng pagkaapostol sa pagtutuli, siya ang naghanda sa akin sa pagkaapostol sa mga Hintil, sa Gentiles. Tingnan mo, paano mangyayaring si Pedro, ang unang papa sa Roma, ang apostol na dapat kilalanin ng Roma, si Pablo? Paano siya naging unang papa sa Roma? Hindi naman ang destino niya sa outside Israel. Siya'y para sa pagtutuli o para sa Israelita. Ang destino sa labas ng Israelita, si Pablo, sa mga Hintil. Kaya siya ang nangaral sa Roma, hindi si Pedro. Kagaguhan nyo. Niloloko nyo sarili nyo. Basahin natin ang Roma 1:1. Sasalita si Pablo. Ang nagsasalita si Pablo. Ano ang sabi niya sa mga taga-Roma? Si Pablo, na alipin ni Hesukristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa makatuwid bagay si Hesukristo na Panginoon natin. Na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Hesukristo. Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Nakita mo, sino nangangaral sa Roma? Si Pablo. Hindi si Pedro. Kalokohan niyang masasabihin mo, siya unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yan. Paano siya naging papa ron? Nako, mag-isip naman kayo mga Katoliko. Lalo na yung mga intellects, hindi ko masisisi. Yung mga Katoliko, wala namang pinag-aralan sa istorya, wala namang pinag-aralan sa Biblia. Pero kayong mga abogado pa raw kayo, mga huwes pa raw kayo, senador pa raw kayo, napaloko kayo sa katarantaduhan na yan, na si Pedro ang unang papa sa Roma. Napakalayo sa katotohanan yan, mga kababayan. Kahit na kayo magalit sa akin, dalawa ang mga apostol na pinakapangunahin. Si Pedro sa pagtutuli, si Pablo sa hindi pagtutuli o sa outside Israel. Ang Roma, hindi pagtutuli yan.
Yan Gentile siyang Roma sa kategorya ng Biblia. Sino apostol dyan? Si Pablo, hindi si Pedro. Pakinggan nyo, sa 13 ng Gawa, sinulat ng mga mga eyewitnesses ang nagsulat nito. Hindi ito nakuha sa kalye. Ang sabi ni Lucas sa 13:46 ng Gawa, pakinggan nyo. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at inaatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hintil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nagsasalita si Pablo at saka si Bernabe sa mga Israelita. Ayaw silang paniwalaan. Sabi ni Pablo, yamang itinatakwil ninyo kami, hinahatulan nyo ang sarili nyo na hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito, papasahintil kami. Sapagkat ganito ay pinag-utos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang isang din. Si Pablo ang para sa mga hintil. Kaya hindi si Pedro ang nakakasakop sa Roma. Katarantaduhan ninyo. Maghunos dili kayo, panluloko sa kapwa-tao. Niloko kayo ng mga taga-Roma, tapos lolokohin nyo pa kapwa nyo Pilipino. Napakawawalang yung pastor nitong mga paring ito. Sabihin nyo si Pedro, unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yan, paano siya magiging papa ron? Ang inilagay sa mga hintil, si Pablo. Ang liwaliwanag Basahin ko sa Bisaya sandali. Mga kapatid na Bisaya, huwag kayong paloko. Basahin nyo ang Biblia nyo. Unya, si Pablo ug si Bernabe nagasulti sa dakong kaisog ug nanag-ingon. Kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pag-una kaninyo apan kay gisalikway ninyo ug ginahukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhi nga walay katapusan aniya karon mangadto kami sa mga hintil. Bakit? Tuloy, kay mao kini ang gisugo sa Ginoo kanato. Gibutang ko ikaw nga kahayag sa mga hintil aron ikaw mamahimo nga alang sa kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Tanyo, ang inilagay ng Diyos sa hintil, si Pablo, hindi si Pedro. Ang question, napakalaking question, ang Roma ba hintil o Israelita? Hintil. Kaya sino ang apostol doon? Si Pablo, hindi si Pedro. Katarantaduhan talaga. Ayaw maniwala itong mga Katoliko. Kaawa naman kayo. Napagluluko kayo. Na si ang unang papa raw sa Roma, si Pedro. Hindi nga pwedeng mangyari na papa sa Roma si Pedro. Bakit po? Bawal unang-una, bawal patawag ng ama. Narinig ni Pedro kay Kristo yon. Paano ngayon si Pedro tatawagin papa, be-bless niya yung magpatawag sa kanyang papa. Abemus papam! Meron na tayong ama! Katarantaduhan, Dinadaan kayo sa Latin at saka